Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni Pinoy News TV. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ako guys. Let's go! Sunshine Media Network International at Suara Soft Media Corporation lalo pong lalong nasira sa nangyari sa pangalawang hearing kahapon. Kung bakit papaliwanag natin yan. Eric at Badoy parehong pinakulong, contempt, kasi ho malayo at sablay ang kanilang mga sagot. Nakipagdebate pa at siga-siga pa ang dating. Hindi pwede yun. Rule of law, pero ang pagpapatunay or ang pagsunod sa batas ayan ay base kung i-recognize. Halimbawa nasa korte, sabihin mo may karapatan ka, you honor please. Meron akong karapatan ganito. Pag sabi ng buong, halimbawa, justice, hindi mo pwedeng i-invoke yan. Kasi may ganito provision, ganito. Ganon din sa committee hearing. Kahit na ikaw ay magtago sa iyong constitutional right at sa iyong sinasabing SOTO law, kung hindi naman i-recognize ng chairman ng committee, useless yung pagtatago mo sa batas. Kasi merong sariling interpretation at may sariling mga dahilan ang court o kaya ang chairman or committee ng Congress o Senado doon sa kanilang pagkilala kung dapat bang magtago ka sa iyong karapatan, constitutional right at SOTO law na hindi dapat i-reveal ang mga nalalaman. Ako, tingin ko dyan, pasintabi na putusan, huwag kayo magagalit. Ako palagay ko, walang source si Kyrie. Gimmick lang eh. Kasi ang ganda ng offer, executive session, yun po yung the best na move. Executive session, para pag executive session, kayo lang. Doon mo pwedeng reveal for security reason yung mga taong iyong sinasabing hindi, yung alam mo, yung source mo na hindi mo masabi yung public. Abay, ni-reject niya eh. Hindi niya tinanggap yung lahat ng offer ginawa na ng Congress, hindi tinanggap ni Eric. At doon siya nagsisisigaw, doon siya nagtataas ng boses kasi may camera, kasi may media. Media mileage ang gusto niya. Kaya yung kamalasan ng SMNI, nagkaroon sila ng ganyang klaseng angkor na walang respeto sa Kongreso at wala rin respeto sa management kasi hindi niya sinasalba yung management. Nakasira, alam niyo si Badoy at saka si Eric, nakasira mismo sa SMNI. Hindi sila kumbaga sa basketball, alam mo ang basketball team, mula sa coaching staff at mga player at management. Ganon din sa media, lalo na pagka-prangkisa ang pinag-uusapan. Dapat maganda ang tie-up between management, lawyer, at saka yung kanilang mga angkor. Para iisa ang dating, maging low profile, huwag magtaas ng boses, irespeto ang proseso, irespeto ang rules ng Kongreso. Kasi ikaw iniimbestigahan ka eh. Under kanila eh. Hindi. Nilabag lahat. Nilabag ang rules ng Kongreso. Walang respeto sa Kongreso. Sinabihan ba naman Kongreso above the law? Sus, meron siya. Pag ikaw pag iniimbestigahan ng pulis, magagalit ka sa pulis. Sasabihin mo, pulis, above the law ka. Baka sampaling ka ng pulis. Parang sesermonan mo pa yung pulis mga kaibigan eh, no? Pag iniimbestigahan ka, kontrolado ka na. Sumunod ka na lang sa kung ano sinasabi at ano ang rules. Huwag mong sabihin above the law. Huwag mong sabihin lumalabag sa batas yung nag-iimbestigasyon. Patay kang bata ka. Iyan ang sinasabi ko na walang coordination, walang disiplina. Itong si Eric sa management ng SMNI. Kaya sila napahamak. Damay ang SMNI. Siya ang magsasuffer dito kasi prangkisa ang pinag-uusapan. Ito naman si Badoy, puro drama, paawa. Siya daw ay anak ng dating congressman, siya daw ay ang tatay niya congressman, siya daw ay nagbuwis ng buhay pakikibaka para sa bayan. Aba, hindi naman ikaw lang gano'n, sinabi nga ni Akop eh. Kilala mo ba ako? Ako yung general, retired general. Mas maraming pagkakataong ibinuwis ko ang buhay. Hindi lang ikaw, huwag mong gawin yan, di ba? Ginano siya. Pati si Abante. Ako rin, sabi ni Abante, nagbuwis din ako ng buhay sa bayan. Lahat ng congressman dito nagbubuwis ng buhay para sa bayan, hindi ikaw lang. Ayun, so nakita nyo. Ayan o, pakinggan nyo itong sinasabi ni Congressman Pimentel, ang mga dahilan kung bakit kinontempt. Malinaw po ito. Intindihan lang, huwag magbulag-bulagan dahil kayo ay pro-SMNI.
Huwag magbulag-bulagan dahil baka DDS kayo. Hindi naman lahat ng DDS bulag-bulag. Ito ha? Nagbubulag-bulagan. May matatalino din dyan. Pero kung inyong babasahin ang mga violation, lahat na kasi binigay sa kanya eh. Wala eh. Walang respeto eh. Tapos nagtatataas pa ng kamay na gano'n. Ano yun? Kala ko bang SMNI anti-NPA o anti-communist? Eh bakit yung angkor nyo nagagaganon doon at nagsisisiga? Ang move ni, ang clarification ni Congressman Acop, yan po yung retired general ng PNP at congressman ng Antipolo City. Sabi niya, 30 days dapat makulong. Sabi ni Congressman Pimentel ng Mindanao na siyang nag-move ng contempt ay hanggat hindi nagsasabi. Ibig sabihin matagal yun, walang araw. Hanggat di inaamin kung sino ang kanyang source. Hanggang sa bandang huli na ayos na hanggat hindi naglalagay po, nagpa-final report ang komite. Ang mabigat ngayon ay magre-recess na po ang Kongreso. So hindi natin alam kung ilang araw makukulong. Pati ho ito si Badoy nakulong na rin kasi dami hong paikot-ikot na sagot saka kung ano-ano. Hindi ho talaga pwede. So maging aral po itong nangyaring ito sa management ng radyo, telebisyon na mayroong praktisa sa kanilang mga talent, anchor, contractual, or co-produce o black time. Ang talaga hong may pananagutan sa batas, franchise law, pinag-uusapan natin, ay ang management. Kasi ang management ng himpilan ng radyo at telebisyon, iyan ang binibigyan pribilehiyo lang. Pansamantala lang. Subject for revoke, subject for suspension kapag may violation. Eh kahapon po lumabas ang maraming violation. Isipin mo siyam na pala yung mga kaso. May kaso sa korte, may kaso sa NTRCB, may kaso sa National Telecommunication, at kung ano pa, kaya siyam yung lumabas na mga kaso. Plus yung mga violations sa Section 11 na napakarami. At ang nakakagulat, yung biglaan. Napalagay ko, ginawa talaga ng SMA na yun. Inalis si Pastor Kibuloy, as executive pastor. Naglagay na kung sino-sinong presidente at saka mga board of director. Ayun po mga board of director doon, mga staff lang po yun. Mga member po yun ng Kibuloy. Kilala ko lahat yun. Actually, yung dalawa nandun sa likod ng mga abogado eh. Si Ayang at saka si Hana Sancho, nandun lang sa likod. Yung mga staff na yun. Yung nagbibigay ng mga dokumento nung hinahanap ng Kongreso. O nasan ba yung mga board of director na binabanggit mo? Nawala lahat yung mga staff. Isa lang yung natira doon. Pinauwi na siguro. Dahil ihaharap sila. Eh kaso susunod na hearing, required nang humarap yung mga board of director. Kasi ang galing kasi ni Congresswoman Mips Nograles ng Davao. Taga Davao po si Nograles. Inisa-isa niya yung violation sa Section 11. Ang kailangan pala, pag magpapalit ka ng management, magpapalit ka ng mga opisyalis ng company under Section 11 at saka yung franchise law, bibigyan mo ng magpapaalam ka sa Committee on Franchise na ikaw ay magpapalit ng mga opisyal subject for approval pa. Pag nagpaalam ka at hindi inaproban, huwag kang magpalit ng management ng mga opisyal. Pag ikaw ay nagpaalam at inaproban, saka ka lang pwede. Ay hindi po eh. On record sa Secretariat, walang nagpaalam, kaya walang inapprove. Ay nagpalit sila. Umalis si Kibuloy as chairman at saka executive pastor. Naglagay kung sino-sino mga pangalan. Kaya ngayon, inuobliga ngayon, yung presidente at mga board of director ay humarap sa susunod na hearing. Naku, dyan magkakabuhol-buhol. Yung qualification nila at kakayanan o qualification at iba pa. Kasi mga staff lang po yun, mga member lang po yun. Kilala ko lahat yan. 15 years pa naman ako sa SMNI bago ako nag-resign. Pati ko yung abogado, si Mark Tolentino. Ako hindi ako naniniwalang 3 taon na siya sa SMNI. Alam niyo, nung bago umalis ako doon, noong July 2022, bago pa lang doon, ano yan eh, anchor nung isang programa sa radyo sa DCIR. Wala pang 1 taon siya nang nandoon ako. May 1 taon kalahati pa lang nakakaalis. So pagsabahin natin, 2 taon lang more or less yan. Pero pinalabas niya na siya ay abogado ng SMNI. Hindi ko alam kung paano. Baka nakinuha na lately, pero yung 3 taon hindi. Si Rolex Suplico, dahil si Suplico kaya napunta ng SMNI dahil sa akin. Ako ang nagpakilala, ako nagdala dyan sa SMNI. Hindi dinay ni Suplico yun. Ako talaga nagpakilala dyan. Dahil ini-interview ko yan sa aking programa noong araw. So nakilala siya hanggang sa binigyan siya ng TV radio program. Yung mga ganun. So ako nagugulat ako, maraming abogado sa Davao eh. Pero bakit ang kinuhang abogado ng SMNI itong mga ito? Kasi tabi na parang hindi nga sila, wala nga coordination eh. Hindi nila mapigilan yung kliyente na si Eric. Hindi pwede yung style ni Eric sa korte or sa public hearing ng Senado at Kongreso. Hindi pwede yung style na yun, talagang contempt. Actually, nag-volunteer naman siya, contempt ako. Abay, natural. Kukontempt ka talaga kasi binastos mo eh. Sinabi mo bang above the law ang Kongreso? In Tagalog,
lumalabag kayo sa batas. Isipin mo, sasabihin mo lumalabag sa batas yung nag-iimbestiga. Ay nakasalalay ang prangkisa. Kaya kayo mga taga-SME na gising-gising. Ano ba kayo? Prangkisa at kinabukasan ng inyong istasyon na nakataya, pinababayaan nyo yung ganyang klaseng karakter at attitude ng inyong angkor na harap sa Kongreso, patay. Kaya alam nyo ang aking assessment, opinion dito, ni isa, baka wala kayong makuha ang congressman nakakampi. Nakita nyo kahapon, ibang mga mukha yung dumating. Tingnan niyo, ako binabasa ko lahat yun. Nung unang hearing, kakaunti yung congressman, kahapon ang dami. At saka mga bagong mukha, ibig sabihin mga member ng committee na nagka-interest, nagpuntahan to. Nadismaya sila sa nangyari. Kasi nga walang disiplina yung resource person. Nagsiga-siga doon for media mileage only. Hindi mo pwedeng diktahan ang committee. Dahil ang committee may rules. Ulit-ulit na pinapaliwanag kahapon ng mga congressman. May rules dito at ang lahat mo sasabihin subject for approval ng chairman. Pag nag-ruling ang chairman na hindi mo pwedeng gamitin ang iyong constitutional right at saka yung iyong sinasabing sotolo, yun ang final. Aba, pinipilit mo. Ang taas pa ng boses po. Nagsigawan pa nga, tumayo eh. Binastos na nga yung mga congressman. Sabi ng isang congressman, huwag kang bastos dahil tumayo ka. Gano'n na. Mabuti ka mo, walang nag-imbo kahapon. Walang nag-motion to revoke. Naku, yun ang hinihintay ko. Kung may nag-motion na isa doon, to revoke the franchise, patay na. Buti wala pa. SM. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.